po ay mag-aral ng salita ng Diyos. Atin pong buksan at basahin ang atin pong mga Biblia. Please open your Bible. Kung kayo po may Biblia, ay atin pong buksan at atin pong basahin yung Lamentation chapter 3. Lamentation chapter 3 in verse number 38 hanggang verse number 41. Lamentation chapter 3 in verse number 38 down to verse number 41. Ganito po ang sinasabi sa Lamentation chapter 3. Out of the mouth of the Most High proceeded not evil and good. Verse 39. Wherefore that a living man complain, and a man for the punishment of his sin. In verse number 40, let us search and try our ways, and turn again to the Lord. For the last, in verse number 41, let us lift up our heart with our hands unto God into or in the heavens. Yung talata pong ito ay pagpapatunay ng kabutihan po ng Panginoon sa mga bagay na nangyayari sa atin, maganda man or hindi man tayo dumadaan sa maayos na paglalakbay. Pero nagtuturo sa atin ang talatang ito kung paano ba tayo magbibigay ng papuri at pasasalamat. Kaya po ito pong 2021 ay atin pong pagre-revisa, pagmumunay-munay o pag-aalala sa mga bagay na nangyari sa atin, kung paano ang Diyos ay gumawa sa bawat isa sa atin. Mahalaga po yung pasasalamat, thanksgiving. Kaya nga po ang sabi po ni Jeremiah sa verse number 21 ng chapter 3 din, this I recall to my mind, therefore I have hope. Kumbaga, ito daw po yung naaalala niya sa kanyang isipan o inaalala niya sa kanyang isipan, kaya siya mayroon pag-asa. Ano po yun? It is of the Lord mercy that we are not consumed, because of His compassion fail not. Sa mga kaawaan nga ng Panginoon na hindi tayo nilipon, sapagkat ang kaniyang kahabag ay hindi nauubos. In verse number 23, they are new every morning, great is thy faithfulness. Tunay po na napakatapat ng ating Panginoon. The Lord is my portion, saith my soul, therefore will I hope in Him. Kaya meron po tayong pag-asa sa Kanya. Ang Panginoon ang aking bahagi, kumbaga kasama po natin ang ating Panginoon. The Lord is good unto them that is wait for Him, to the soul that seeketh Him. Kaya patuloy po natin siyang hinahanap, patuloy po natin siyang, patuloy po ang salita niya ay atin pong pinag-aaralan. Napakahalaga po ng pagbibigay, pasasalamat, thanksgiving. Bakit ba mahalaga ang pasasalamat? Thanksgiving is appreciation of the goodness of God. Ito po ay pag-appreciate, pag-acknowledge sa kabutihan, sa katapatan ng ating Panginoon. Bakit ba patuloy natin siyang pasasalamatan sa kanyang katapatan? Because of His provision. Dahil sa kanya pong provision sa atin, patuloy po niyang tayong sinasapat sa lahat ng ating mga pangangailangan. Alam niyo po ba, tunay po na napakabuti ng Panginoon sa panahon po ng pandemic. Nandito na po tayo sa year 2022. Pagpasok na po tayo sa 2022 at nakita po natin ang Diyos ay patuloy na nagbibigay ng provisyon sa bawat isa po sa atin. Sa panahon po ng pandemic, sa panahon po ng lockdown, nandito na po tayo ngayon. Medyo maluwag na po ngayon. Sa mall, nakita ko na talagang pati bata ay nakakapunta na. At makikita natin dito, nung una, nagrereklamo ang maraming tao na sila ay nagutom, na sila ay nagkulang. Pero ang mga mananampalataya, nagpasalamat dahil ang Diyos naging sapat sa kanila. Yung provision ng ating Panginoon. Yung provision, yung promises po, dapat po, hindi lamang ang kabutihan po ng Panginoon sa kanyang mga pangako, na kailanman ang kanyang pangako, hindi po napako. Amen? Yung pangako ng Panginoon, ay tunay po na atin pong kakapitan, na atin pong maaasahan. Nung sinabi po ng Panginoon na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Nung sinabi ng Panginoon na ipoprovide niya ang ating pangangailangan, nasasaptan niya ang ating pangangailangan. Kaya nga, di ba sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all of these things shall be added unto you. Yung pangako po niya,
Ang tao pag nangako, pwede kang madismaya, pwedeng mapako. Pero ang Diyos, pag nangako, hindi po mapapako. Appreciation to the goodness of God, from His provision, from His promises. Buti po ng Panginoon at ng papuri. Thanksgiving, not only appreciation to the goodness of God, but adoration to God. Ito po ay pagluwalhati sa ating Panginoon. Ito po ay pagbibigay, pugay na meron tayong Diyos na buhay. Amen? Ibig sabihin, mahalaga po ito. Pero dito po sa ating binasang talata, makikita po natin dito, ang sabi po dyan, sa verse of His, bakit dumatay tao, ang pagkakaroon ng hindi kontento ng tao. Alam niyo po ba, sometimes, lagi po tayong tinuturuan ng pagsunod. Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sumunod ay meron pagpapala. Pero ang sumuway, meron pong parusa. Alam niyo po, mahalaga po sa tao ang pagsunod. Lalo na sa Kristiyano, sa mananampalataya. Ano? Let us obey God. Let us obey our pastor. Let us obey the word of the Lord. Yung salita ng Diyos. Mahalaga po yun. Pero, makikita po natin dito sa talata na ang tao hindi po kontento. Ano? Hindi po kontento sa kanyang buhay. Kaya merong hinanaing, meron pong pag-complain. Ano? Complain is a wrong attitude toward God. Ito po ay maling ugali ng isang mananampalataya. Yung mareklamo. Ano? Ang sabi po ng Numbers chapter 11, in verse number 1, and when the people complain, it displeased the Lord. God hates complaining. God hates complain. Ano? Yung hindi tayo nakukontento. Yung lagi tayo nagrereklamo. Kaya nga lagi kong inihahalimbawa ang isang bata na inutusan ng kanyang magulang. Na pagka sumunod sa magulang, sumunod nga, pero nagre-reklamo, inutusan magurong ka nga ron. Anak, magurong ka nga. Ako na naman na mag-uurong yan, pero nagdadabog. Ano? God hates complaint. Bakit ba ayaw ng Panginoon ang pagre-reklamo? Katulad po ng ating binata. God hates complaint because it displeases God. Ano? Ito po ay hindi nagbibigay luwalhati sa Diyos. Hindi po siya naluluwalhati pag tayo po ay nagre-reklamo. Isang araw, ang mga bata, lagi na lang nagre-reklamo. Ang mga bata ngayon, napansin ko parang reklamador. Bakit? Pag meron silang ginagawa at hindi nila nakaya, pag sila'y nahirapan, nagbuburyot, talaga makikita mo yung pagre-reklamo. Pero ayaw po ng Diyos na tayo po ay reklamador. Complaining because it displeases God. Not only displease God, but number 2, destroy gratitude. Sinisira po nito yung pagiging mapagpasalamat po natin. Yung gratitude, that quality of being thankful, readiness to show appreciation for and to return kindness. Ang sabi po ng 1 Thessalonians, ang sabi po ni Pablo sa Thessalonians, chapter 5, in verse number 18, in everything give thanks, for this is the will of God. Dapat sa lahat ng bagay, magpasalamat po tayo. Kung dumating sa atin ang isang trial, isang problema, dapat pasalamatan po natin to. Bakit? Dahil sa problemang yan, ito po ay nagbibigay katatagan. Kaya nga sabi ko, paano ba mapapatunayan ng isang bahay ay matibay? Kung ito po ay dumaan sa maraming pagsubok, dumaan sa maraming sakuna. Ganon din po ang isang mananampalataya. Kaya po mahalaga sa isang mananampalataya, sa isang Kristiyano, ang pagbibigay pasasalamat, ang pagbibigay papuri. Alam niyo po ba, pag tayo po ay nagre-reklamo, nasisira po nito yung pagiging mapagpasalamat po natin. It destroy gratitude. Dahil ang Kristiyano dapat ang ugali mapagpasalamat. Di ba? Lagi po nating bilangin yung mga pagpapala ng ating Panginoon.
kaysa yung mga bagay na hindi po natin na-achieve. Lagi po natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Not only displease God, destroy gratitude, but number 3, disregarding goodness of God. Disregarding goodness of God. Kaya nga doon sa atin binasa, sabi po ni Jeremiah, makikita po natin dito sa Jeremiah chapter 3, na ang nilalagay po daw niya sa kanyang kaisipan, ang nilalagay niya sa kanyang kaisipan palagi, yung pag-asa sa Panginoon. Bakit? Kasi ang sabi po ni Jeremiah, the Lord is good unto them that is wait for Him. Sa verse number 25, ang Panginoon ay mabuti. Kung tayo po ay hindi mapagpasalamat at laging nagko-complain, it disregard the goodness of God. Nababaliwala po natin yung kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya lagi ko nga sinasabi, God is good. Although, lagi pong mabuti ang ating Panginoon. Ang sabi po ng 2 Chronicle chapter 6 in verse number 41, Now therefore arise, O Lord God, into the resting place, Thou and ark of thy strength. Let thy priest, O Lord God, be clothed with salvation, and let thy saint rejoice in goodness. Yung kanyang mga banal, laging magalak sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya nga po tunay po na napaka ganda ng isang tao o napaka buti ng isang tao kung lagi po siya nagpapasalamat sa ating Diyos, especially sa isang Kristiyano. It disregard the goodness of God. Pagka po ang tao ay mapag-complain, it displease God. Hindi po naluluwalhati ang Diyos. It destroy gratitude. Nasisira po yung pagiging dapat mapapasalamat ng isang mananampalataya, ng isang Kristiyano. It disregard goodness of God. Nababaliwala na isasantabi yung pagiging mabuti ng Diyos. Alam niyo po ba, tunay po na mabuti po ang Diyos sa atin. Sa panahon po ng pandemic, nakasurvive po tayo. Amen? Nagkasakit man tayo, pinagaling po tayo ng ating Panginoon. And number last, it distrusts God. Pagka po tayo ay nagko-complain, hindi po natin pinagtitiwalaan ang Diyos. Ang sabi po diba ng Proverbs chapter 3 in verse number 5, Trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding. Dapat buong puso tayo na magtiwala sa Diyos. Minsan din natin kailangan magreklamo pagkos pagtiwalaan ng Diyos na ang lahat ay nakalagay sa Kaniyang kamay. Kung minsan pangit ang nangyayari sa atin, meron pong purpose ang Panginoon. Kaya nga po, ang sabi po ng Romans chapter 8 in verse number 28, And we know that all things work together for good to them that love God. Ang lahat ng bagay nangyayari para sa ikabubuti po natin. Sa lahat na nagtitiwala at nagmamahal sa Kanya. Kung pangit man yung ating pinagdadaanan, meron pong purpose ang Panginoon. Kung meron man tayong pinagdadaan ng problema, kung meron man tayong pinagdadaan ng bagyo, hindi dapat tayo magreklamo, kundi dapat magpasalamat po tayo. Lagi kong naaalala yung kanta na, Tila kay daling magpasalamat sa Diyos sa mga pagpapalang lagi niyang kaloob. Ngunit kung may dusa at may kalungkutan, tila ba kahirap ang siya'y pasalamatan. Ngunit ang pangako niya'y huwag kang maninimdim. Pagkatapos ng gabi, araw ay darating. Di ba? Pagka meron tayong pagpapala, pag meron tayong blessing, pag maganda ang nangyayari sa atin, tunay po na napakadaling magpasalamat sa Panginoon. Tunay po napakadaling magpuri sa ating Panginoon. Pero pag dumadaan tayo sa maraming pagsubok, pag dumadaan tayo sa maraming problema, andun pa rin ba yung pasasalamat natin? Andun pa rin ba yung papuri natin? O andun yung ating pagrereklamo o pagko-complain? Alam niyo po, kahit po dumaan tayo sa pagsubok at problema ng buhay,
dapat matuto pa rin po tayong magbigay papuri at pasasalamat sa Diyos. Ang tao hindi po nakukontento. Pero ang Kristiyano na may Diyos, bibigyan ng Diyos ng kakontentuhan sa mga bagay na meron siya. At ipagpapasalamat niya kung ano ay binigay sa kanya ng Panginoon. Sana po, huwag po natin ugaliin bilang mananampalataya na laging magreklamo, kundi bagkos tayo po ay laging magpasalamat sa lahat na nangyayari sa atin. Maging pangit man o maganda, dahil mayroong purpose ang ating Panginoon. Maglingkod tayo sa Diyos nang mayroon pong kagalakan. Maglingkod po tayo sa Diyos na may pagpapakumbaba. Maglingkod po tayo sa Diyos ng buong puso. Sana po ang puso po natin, alisin po natin yung laging nagrereklamo. Bakit? Una, dahil ito'y hindi nagbibigay luwalhati sa ating Panginoon. It displeases God. Pangalawa, it destroy gratitude. It disregard the goodness of God. And it distrust God. Hindi po natin siya pinagtitiwalaan. Sa anumang bagay na nangyayari po sa atin, pagtiwalaan po natin ang ating Panginoon. Dahil siya laging mabuti. Lagi po natin siyang pasalamatan at ibigay ang papuri sa Kanya. Mahalaga po yung Thanksgiving. Ngayong 2021 at darating po ang 2022. Ilagay po natin sa ating pong kaisipan, sa ating puso, na ang Diyos ay tunay po mabuti. Na dapat lamang siyang pasalamatan. Mapuno po sana ang ating buhay, mapuno po sana ang ating puso ng pasasalamat sa ating Panginoon. Because Thanksgiving is appreciation to the goodness of God. Ito po yung pagkilala sa kabutihan ng Panginoon sa lahat na nangyayari po sa atin. It is adoration to God. Ito po ay pagluwalhati sa Diyos. Sana po sa umagang ito, tanggalin po natin at alisin na maging Kristiyano tayo na puno ng hinaing at daing. Puno ng pagrereklamo. Kundi bagkos tayo maging mananampalataya na laging handang sumunod. Because complaining is a wrong attitude toward God. Ayaw po ng Panginoon na lagi po tayo mareklamo. Kundi bagkos ang nais ng Diyos, lagi po tayo mapari. Masalamat. Magandang umaga po. Standing on the promises of God.